Sa ikalawang araw na magpapatupad ng martial law sa Maguindanao, ilang armadong kalalakihan pinaniniwala ang loyalista ng mga ampatuan na mataan sa isang bayan doon. Crackdown sa mga hinihinalang posibleng sangkot sa umano'y balak na pag-aaklas, pinaigting pa. Pero mga sibilyang pinigil ng mga otoridad, nagre-reklamo, iba pang residente, nagsilikas dahil sa takot. Mansyon ni Andal Ampatuan Sr. sa Sharif Agwak, Maguindanao. Napasok na ng mga militar at pulis. Mga mansyon ng iba pang miyembro ng kanyang angkan sa Davao, sinalakay na rin. Panibagong bulto ng mga armas, nahukay naman sa isang compound sa Maguindanao. At Malacanang, nakatutok sa report ng Pangulo sa Kongreso para umabot sa 48-hour deadline sa martial law na magtatapos alas 9 ngayong gabi. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Sa ikalawang gabi ng pag-iral ng batas militar sa lalawigan ng Maguindanao, namata sa bayan ng Mamasapano ang ilang armadong kalalakihan. Bahagyang tumaas ang tensyon lalo pat paniwala ng mga otoridad, mga loyalista ng pamilya Ampatuan ang mga ito. At live mula sa Sharif Agwak, Maguindanao, nakatutok si June. Vicky at Arnold, muntik nang magkasagupa ang tropa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines kontra sa armadong puwersa ng mga Ampatuan. Labas muna tayo para maluwag. Ayan, yun yung matatanda sa lumunan. Napasugod kami sa bayan ng Mamasapano dahil sa report na may nahukay ng mga armas umano ng mga supporter ng pamilya Ampatuan. Kabilang sa mga na-recover ang automatic grenade launcher. May narinig ng putok sa gitna ng media presentation. Ilang minuto ang lumipas, namataan ng mga sundalo ang armadong grupo. Dito na nagkaroon ng tensyon. Nagtatago, yung bata ng militar. Ay nagtatago. Kuha na. Dahil nandito kami sa isang masukal na lugar. Mga masukal na lugar. Madami daw, madami. Pasok na. Nakita ng mga sundalo ang mga armadong kalalakihan na supporter daw ng mga Ampatuan na tumawid sa National Highway ng bayan ng Mamasapano. Mabilis na iniligpit ng mga sundalo at mga pulis ang mga nahukay nilang mga baril. Naglabasan ng mga tao sa kalsada na kilalang baluarte ng mga Ampatuan, kaya nagsipaghanda ang mga tropa ng gobyerno. Hindi naman nauwi sa bakbakan ang tensyonadong tagpo. Wala pang 30 minuto ay dumating na ang reinforcement mula sa PNP at AFP. Yun ang nagbigay sa amin ng pagkakataon na makaalis sa bayan ng Mamasapano. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Sharif Agwak, Maguindanao. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Tungkol sa mga suspect ng massacre sa Maguindanao, tuloy-tuloy din ang crackdown ng mga otoridad sa mga nagbabalak umanong manggulo roon. Kanina matataas na kalibre ng baril ang muling nadiskubre sa isang ranchong pinaniniwalaang kay dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. umano. At nagbabalik po si June Veneracion. Sa sabay naming pag-iikot ng PNP Special Action Force, dinat na namin sa bayan ng Dato Hofer Ampatuan ang mga sundalong nagtatakbuhan. Ang sabi nito mga sundalo na kasama natin, sa lugar doon na yun, may nakita mga baril, matataas na kalibre, ibinaon sa lupa. Pero hindi agad kami pinapasok sa loob. Baka raw kasi tinaniman ng bomba ang paligid. Kinukordon muna na tropa. Pinokordon muna. Pinapasok din kami maya-maya sa kondisyong hindi muna kukunan ng video ang mga nahukay na armas. Nang payagan ng video coverage, nakalatag na sa lupa ang 39 na matataas na kalibre ng baril. May 50 caliber, 30 caliber machine gun at meron pang mga assault rifle. Gaya ng mga nahukay, malapit sa mansyon ng mga Ampatuan sa Sharif Agwak.
May tatak din na government arsenal ang mga ipinresenta sa aming mga kahon ng bala rito. Kasama raw ibinaon ng isang uniforme ng pulis. Nakuha mga ito sa tinatawag na rancho umano ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. dito pa rin sa bayan ng Dato Hoffer. We believe that this is just the tip of the iceberg. And as I look at these weapons, I believe these weapons are the ones being used by the CVOs. Isasailalim sa ballistics test ang mga na-recover na armas para malaman kung meron sa mga itong ginamit sa Maguindanao Massacre. Sa mga nakaraang araw matapos ang massacre, may mga nahukay na rin umanong mga baril sa ilalim ng mga kubo sa loob ng rancho. Uli-uli, nananawagan ako sa mga kababayan natin na taga rito kung meron silang nalalaman na ibigay nila yung impormasyon sa ating mga tropa. Sabi ni Martial Law Administrator Lieutenant General Raimundo Ferrer, ang pagdidisarmang ito sa mga ampatuan ay umpisa pa lang. Sunod daw nilang bubuwagin ang iba pang private army sa probinsya. June Veneracion, Nakatuto, 24 Oras. Ilan pang mansyon ng mga ampatuan ang pinasok ng mga otoridad ngayong araw. Kanina, ang kay Andal Sr. naman ang ni-raid. At live mula sa Sharif Agwak, Maguindanao, nakatutok si Chino Gaston. Chino. Vicky, pasado alas 4 ng hapon nang pasukin ang pinagsanib na puwersa ng militar at pulis ang compound ng bahay ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. dito sa Sharif Agwak, Maguindanao. Otorisado mga opisyal na galugarin ang buong compound, liban na lamang sa residential area kung saan nakatira mismo si Andal Ampatuan Sr. Bago pumasok ang buong puwersa ng militar at pulis, dumating mula Mecca sa Saudi Arabia ang nagpakilalang anak ni Andal Sr. na si Rebecca Ampatuan. Di niya naitago ang kanyang pagkadismaya sa nangyayari sa kanyang pamilya. Ano masasabi niyo sa nangyayari ngayon sa family niyo? Pagmamalupit, ano bang opinion niyo sa nangyayari? Diyos na lang ho ang bahala. Dumating din ang taga-CHR para i-monitor ang mismong raid. Bagamat isa kasi ang CHR sa mga pinakamalakas na kumundena sa Maguindanao Massacre, nakabantay din sila para hindi malabag ang mga karapatang pantao ng mga taga rito. Gaya sa ni-raid na compound kahapon, tumambad naman sa raiding team at taga-media ang magagarang SUV at malalaking truck na pagmamay-ari umano ng pamilya Ampatuan. Gumamit din ang mga otoridad ng mga bomb-sniffing dogs at metal detectors para mahanap ang mga sinasabing nakabaong armas sa compound. Pero ni isang baril o bala, walang nakita sa compound na ito na pagmamay-ari nga ni Andal Sr. Vicky, hindi raw pinasok ang residential compound ngayong araw dahil hindi raw ito kasama sa order ngayong araw. Ngunit paglilinaw ng mga otoridad, sakaling pasukin ito bukas, kinakailangan pa rin ng direktang utos mula sa Martial Law Administrator ng Maguindanao. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Hanggang sa Davao City, inisa-isa rin ng mga otoridad ang iba pang bahay ng pamilya Ampatuan. Nakatutok si Rafi Tima live mula sa Davao City. Rafi? Arnold, halos 2 linggo matapos ang malagim na massacre sa bayan ng Ampatuan sa Maguindanao, ay nakaabot na dito sa siyudad ng Davao ang pagganap ng otoridad sa mga baril na piling ginamit sa krimen. 3 bahay ng mga Ampatuan ang tinarget ng mga otoridad. Sa briefing pala ng NBI para sa isasagawang raid, naka-full battle gear na ang mga sundalong ito. 6 sasabak sa isang matinding gyera. Sa labas naman ng NBI office, nakahilera mga armored personnel carrier at mga military trucks na kasama sa raid. Bahagya tuloy nagka-traffic sa karaniway maluwag na kalsada. Mga taga-NBI National Capital Region pa ang may dala ng mga search warrants para sa mga bahay ng Ampatuan. Sa monitoring ng mga otoridad, aabot umano sa 20 mga bahay na posibleng pagtaguan ng mga baril ng mga Ampatuan. Pero sa araw na ito, 3 search warrants lang ang naaprubahan. Sabay-sabay ang ginawang raid. Ang bahay ni Sergeant Ampatuan sa Novichera, Lanang, malapit sa airport ng Davao, sa Marfori Heights, at ang bahay ni Armed Governor Zaldi Ampatuan sa Juna Subdivision sa Matina, syudad pa rin ng Davao. Sa 3 target, ang bahay ng Armed Governor umano ang pinakamalaki. Maingat ang mga sundalo pagdating nila rito. Pinalibutan ng halos 3 hektare ang compound. Ang mga sundalong ito, sa gate naman pumwesto. Ilang beses kumatok sa higanting gate ang mga ahente ng NBI pero walang sumagot. Nang mabuksan ng gate, wala ng tao sa loob. Pero itinasok pa rin ang Simba Armored Personnel Carrier ng Philippine Army para makasiguro. Napasok na ng mga taga-NBI, AFP at ng mga pulis itong isa sa mga bahay ng Ampatuan dito sa Davao, kung saan sinasabing meron daw tunnel na nakakabit sa bahay na ito at sa isa pang bahay na nasa parehong compound kung saan pinaghinalaang nakatago ang iba pang baril ng mga Ampatuan. Bagamat walang inabutan, manghang-mangha pa rin ang raiding team sa ganda ng ginagawa pa lang na bahay. May malaking swimming pool, mga maid at security quarters.
at ang malamansyong 3 palapag na bahay ng armed governor. Agad naghalughog ang mga tawa ng NBI at mga K9 units ng Army. Gumamit pa sila ng metal detector sa kanilang paghahanap. Dumating naman ang mga abogado ng mga ampatuan. Handa naman daw silang makipagtulungan sa mga otoridad. Hindi naman nila mahalughog ang kadikit na compound na pag-aari rin umano ng mga ampatuan dahil walang search warrant ang mga otoridad para rito. Pero sa isa pang target ng raid, may nakitang raiding team, mga lalagyan ng bala ng matataas na kalibre ng baril. Ila mabilisan na umunong naitago ang mga laman nito, bagamat may isang nakitang bala ng M16R Malay Rifle. At tulad ng mga bahay ng mga ampatuan sa Maguindanao, may nakita rin mga uniforme ng pulis at sundalo sa bahay ng Sergeant Ampatuan. May nakita namang baril, pero nang inspeksyonin, isa lang pala itong laruang airsoft gun. Sa halos 2 oras na paghalughog ay walang nakitang ang armas itong mga otoridad. Dahil mahigpit na sumunod sa tinakda ng search warrant ay hindi kasama sa mga hinalughog ng mga otoridad ang mga sasakyan ng mga ampatuan. Arnold? Maraming salamat, Rafi Tima. Samantala sa takot na maipit sa umiiral na martial law sa Maguindanao, ilang pamilya na ang nagdesisyong lumisan muna. Pagtitiyak naman ng AFP at PNP, proprotektahan nila ang kapakanan ng mga sibilyan. Kaya naman inaalam na nila kung may mga sundalo at pulis na kabilang sa panloloob sa bahay ng isang negosyante sa Sharif Agwak. At live mula sa Cotabato City, nakatutok doon si Emil. Emil. Vicky, kasunod ng pag-iral ng martial law sa lalawigan, ilang residenteng takot na maipit sa tensyon ang nagsilikas mula rito sa Sharif Agwak. Pinaiimbestigahan na rin ng militar ang sinasabing panloloob ng isang grupo ng mga armadong kalalakihan kagabi sa isang bahay ng negosyante sa Sharif Agwak kung saan milyong-milyong piso umano ang nawala. Naabutan ng GMA News na nagsisilikas ang mahigit 100 pamilya dito sa Barangay Bako sa likuran ng mansyon ng mga apatuan. Isa ang kanilang sinasabi. Bukod sa sila ay natatakot ngayong nasa ilalim na ng martial law ang buong probinsya, lilisanin na lang nila ang kanilang lugar upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Bakit po kayo aalis dito ho? Kuwara gagagilakan kami. Oo. Anong sabihin? Sabi niya, madalis daw sila dito kasi natatakot sila sa, ngayon sabi nila, Marcelo, ayan, kinatatakot ng mga sibilyan dito. Alinsunod sa kanyang pakiusap, hindi namin babanggitin ang kanyang pangalan at hindi ipakikita ang kanyang muka para sa kanyang seguridad. Batay sa pahayag ng kanyang kasambahay, mag-alas 11 kagabi, nang pasukin ng hindi bababa sa 10 armadong lalaki ang kanilang bahay sa harapan ng rotonda ng Sharif Agwak sa Maguindanao. Nakapasok ang grupo makaraang distrongkahin ang knob ng pintuan sa likod bahay. Dumiretso sa master's bedroom ang iba raw sa grupo, saka winasak at binuksan ng vault sa tabi ng kama. Hinalughog ang mga kagamitan sa kabinet. Kaya nakasabog sa sahig ang mga damit at iba pang personal na kagamitan ng may-ari. Ang ilan sa grupo, ang opisina ng biktima sa ground floor ang pinunteriya. Binasag ang salamin sa pintuan saka dumiretso sa imbakan ng mga sako-sakong bigas. Hinawahawakan nila po ang mga katawan namin. Ano po sabi? Bakit daw sila narito? Hindi namin sinabi kung bakit sila nandito. Wala ho silang hinahanap na tao o mga kung ano man? Wala lang, pero hindi naman sila nagsalita. Sabi niya sa amin, saan yung cellphone? Ilabas niyo na lang ng mga cellphone niyo. Sa ilalim nito, sinasabi ng may-ari na nakuha ang dalawa niyang maleta na puno umano ng pera. Nasa 60M yan. 60M? Ano po yung M? Million? Oo, million. Nasa Cotabato City kagabi ang may-ari ng bahay nang maganap ang pangyayaring ito. Ang labis niyang ipinagtataka ay kung bakit pati ang larawan niya at ng kanyang pamilya tinangay at nawala sa pwesto nito. Hindi nakapalag ang mga kasambahay niya dahil pare-pareho silang iginapos ng grupo. Isang tie wrap cable ang na-recover ng mga nag-iimbestigang pulis sa crime scene. Isa itong uri ng makabagong posas na karaniwang ginagamit ngayon ng mga otoridad sa iba't ibang pulis at military operation. Ayon sa mga iginapos at sa mga kapitbahay ng biktima na nakarinig sa pangyayari, tuwid magsalita ng Filipino ang karamihan sa grupo. Cellphone, sabi niya, cellphone. Yun daw yung sinasabi niya. Saan ang cellphone ninyo? Tapos pera. Tagalog. Kung dito sa amin na may nag-ano dyan, siyempre mag-Muslim, yung Tagalog daw. Ang bahay ng biktima ay nasa harapan lamang ng checkpoint ng Philippine Army. Pero ayon sa mga sundalo, wala silang narinig na ganito. Paiimbestigahan ni ISMINCOM Commander Lieutenant General Raimundo Ferrer kung ang mga tauhan ng militar ang nasa likod ng panloloob. Sa inilabas na Joint General Norms of Conduct ng AFP at PNP, malinaw na iniuutos sa mga otoridad ang hindi paggamit ng mga warning shot upang maiwasang makasakit ng mga sibilyan. Pinaiiwasan din ang paggamit ng mga sobrang puwersa, lalo na kung may mga sibilyan sa lugar. Bawal din paputukan ang mga gumagalaw na sasakyan.
maliban na lamang kung may sapat na basihang banta ang mga ito. Kinuha ng statement sa Sharif Agwak Police Headquarters ang biktima, pati na ang mga testigo sa kasong ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Ilang sibilyan din sa bahay ng Sharif Agwak ang pinigil ng mga sundalo at polis para isailalim sa pagtatanong. Nagbabalik si Chino Gaston. Bakas ang kalituhan sa mukha ng residenteng ito ng aming datnan sa provincial headquarters ng PNP sa Maguindanao. Hindi raw niya alam kung bakit kasama siya sa mahigit 20 taong inimbitahan umano ng militar at pulis sa presinto. Masada kami driver kami. Tapos pinasakay ko sa kwan. Sa pulis car. Kabilang pa sa mga nasa kustudiya ngayon ng militar ang ilang babae pati na ang pilay na lalaking ito. Kaya naman dagsaan din sa headquarters ang mga kaanak ng mga inibitahan at dito na rin nalipasan ng gabi. Ang babaeng ito di matigil sa kaiyak habang hinihintay ang kanyang asawang inibitahan ng pulis. Ikalaki man ang patuwal. Ikalaki ang patuwal. Pagkurayano pa, malango, kami. Gulang, pagtanim lang kami ng gulay. Mabilis na paglilinaw ng mga otoridad, hindi raw arestado ang mga hawak nilang sibilyan. Inimbitahan lang daw sila para sa pagtatanong. Bilang bahagi pa rin ang kanilang pagtugis sa mahigit 100 miyembro ng Civilian Volunteer Organization na kasama di umano sa pagharang at pagpatay sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Kasabay nito, itinanggi ng militar at pulis dito sa Maguindanao ang mga balitang laganap na raw ang mga human rights violation dahil sa umiiral na martial law. I can assure you 100% that this is not being done. We have not even went on house-to-house search. Bago magtanghali kanina, matapos ang interogasyon ng CIDG, ay pinakawalan din sila lahat. Bumalik din kanina sa massacre site sa bayan ng Ampatuan ng forensic team ng CHR. Ito ay para hanapin ang bangkay ng pinaniniwalaang ika-58 biktima ng Maguindanao Massacre. Kasamang scene of the crime operatives ng PNP, naghukay ang mga taga-CHR. Gumamit din sila ng K9 unit at metal detector sa site, pero walang nahanap na bangkay. At dahil mamayang alas 9 na mapapaso ang 48 oras na deadline sa umiiral na batas militar sa Maguindanao, minamadali na ng Malacanang ang report ng Pangulo na isusumiti sa Kongreso. Kasabay po nito ang muling pag-iit ng palasyo na may basihan umano ang martial law. Nakatutok si Sherry Ann Torres. The President has always been ready to be crucified in the bar of public opinion. Damn if you do, damn if you don't. Yan ang panunumbat ng Malacanang sa pag-ulan ng mga batiko sa pagsasailalim ng Pangulo sa Maguindanao sa ilalim ng batas militar. Sa press briefing ngayong hapon, muling iginiit ni Press Secretary Serge Remonde na matindi talaga ang isyong pangseguridad sa Maguindanao. That the declaration of martial law in Maguindanao is not an overreaction. It was necessary to quell a rebellion that was designed to protect the suspects of the horrible Maguindanao Massacre. Mismong ang pulis at militar na raw, kundi raw nagdeklara ng martial law, tiyak daw na mahihirapang pasukin ang mga teritoryo ng mga Ampatuan at raidin ang mga ito. Ayon sa AFP, buhay pa rin daw kasi ang private armed groups ng mga Ampatuan sa 8 munisipyo sa Maguindanao. Lahat sila armado ng matataas na kalibre ng baril, ayon kay AFP Chief for Operations Gaudencio Pangilinan. At ang mga puwersa nito, nasa 4,000 katao pa. 351 pa lang sa bilang na ito ang naaaresto. Kaya kung may magagawa lang ang militar, mas pabor sila na pahabain pa ang martial law. We wish it could be extended for a little while. 60 days, maybe longer, maybe until election, so we can ensure that the election will be credible. Buong Maguindanao ang sinasakop ng batas militar, maliban sa mga teritoryong hawak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, base sa kasunduan nito sa gobyerno. At martial law man, walang curfew na umiiral sa Maguindanao, di gaya ng batas militar ng Rehimeng Marcos. Wala rin daw censorship sa pamamahayag. At dumarami man ang bilang ng mga sibilyang iniimbitahan para sa pagtatanong, nilinaw ng palasyo na epektibo lang ang warrantless arrest sa mga suspect sa Maguindanao Massacre.
Hindi nakarating sa briefing si Interior Secretary Ronaldo Puno. Kasama kasi ito ni Justice Secretary Agnes de Vanadera na tumatrabaho sa isusumiteng report ni Pangulo Arroyo sa Kongreso kung bakit idineklara niya ang batas militar. Target ng palasyo, maisumite ang ulat bago mag-alas 9 ngayong gabi, ang 48-hour deadline sa Kongreso. Sa ngayon, 62 na sa may 100 suspect sa Maguindanao Massacre ang hawak ngayon ng mga otoridad. Sa bahagi naman ng mga private armed groups na sinasabing kaalyado ng mga ampatuan, humihiling ang pamahalaan ng mas mahabang panahon para gibain ang mga ito dahil hindi raw basta-basta ang kinakalaban nilang grupo. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Susunod. Mahigit 300 taga-suporta ng pamilya Ampatuan na lumuwas daw ng Maynila. Posible raw maging banta sa seguridad ayon sa PNP. Handang mag-deploy ng puwersa sa Metro Manila kung kinakailangan. Tutok na dito sa 24 Oras. Mahigpit pa rin ang seguridad sa dalawang kampo kung saan nakakulong ang 4 na miyembro ng pamilya Ampatuan matapos silang arestuhin kahapon. Live mula sa Cotabato City, nakatutok si Jiggy Manika. Jiggy. Igan, hawak pa rin nga ng mga sundalo at pulis sa mga Ampatuan sa Cotabato o Maguindanao at General Santos City. Para sa mga Ampatuan, walang basihan ang pagkakapigil sa kanila. Itong ikalawang araw ng paghawak ng militar kina Maguindanao Acting Governor Sahid Ampatuan, Maguindanao Vice Governor Ahmad Ampatuan at Sharif Agwak Mayor Anwar Ampatuan. Sabi ng mga sundalo, dito pinatuloy ang 3 sa Kampilan Hall na karaniwang ginagamit ng mga bumibisitang opisyal ng militar. Itinuturing nila itong hotel sa loob ng kampo. May aircon, maganda yung bed, at maganda yung facility. That is the best of the Kampilan dito sa Section 100 Division. Kapag meron tayong mga bisita, diyan natin yan. Parang pang-general kasi yan eh. And senior officers yung tinutulungan nila ngayon. We're doing our best to give them the best accommodation we can have for them here. May mga bumibisitang empleyado ng ARMM at ilang kaanak, pero tumanggi silang magpa-interview. Mula naman sa Mecca sa Middle East, napasugod dito may bahay ni Vice Governor Ahmad na si Bay Rebecca. Saka na lang, kakararating ko lang. Umiiyak pa yung sinato dahil siyempre hindi nila naiwanan niya bigla yung anak niya, hindi niya makikita. Na anong dahilan? Hinahanap ng mga anak niya. Bakit nasaan na ba yung papang niya? Sa General Santos City, nananatiling nakakulong sa CIDG si ARMM Governor Zaldi Ampatuan na naharap sa reklamong rebelyon. Maigpit din ang ipinatutupad na seguridad sa Camp Fermin Lira. Kung nasaan ang tanggapan ng CIDG, binisita siya ng kababataan niyang si Attorney Victor Emmanuel Fontanilla. Maayos naman daw ang kalagayan ng gobernador. Kaninang umaga, isang check-up ang isinagawa para tingnan ang kanyang kalagayan. Diabetic kasi ang ARMM Governor. Sabi pa ni Fontanilla sa kanya kung sakali handa siyang harapin ang kasong isinampa. Rebellion po. Rebellion. Ang kaso ni Governor. Rebellion po at of course haharapin nila. May maraming abogado na nandyan. 3 ng abogado dyan and they are preparing for the defense. Igan, hindi pa matiyak ng mga otoridad kung kailan o ibabiyahe pa ba talaga na Maynila ang mga Ampatuan. Pero patuloy pa rin ang investigasyon sa kanila ng CIDG. Igan? Maraming salamat, Jiggy Manikad. Samantala, nakatakdang ilipat si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. sa Camp Tanakan sa Davao City pa rin ngayong gabi. Hindi nilinaw ng abogado ni Andal Sr. na si Attorney Alexis Lumbatan kung bakit ililipat sa kampo ang gobernador. Sa Davao Doctors Hospital kung saan inoobserbahan ng dating gobernador, nananatiling mahigpit din ang seguridad. Katunayan, pati ang katabing kwarto ng hospital room ni Andal Sr. okupado na rin ng mga sundalo. Sa ngayon, wala pang inilalabas na medical bulletin ng ospital ukol sa kalagayan ng dating gobernador. Sumasailalim kasi siya sa serye ng mga lab test. Pasusing binabantayan naman ang mga otoridad ng posibleng bantang dala na mahigit 300 tauhan daw ng pamilyang Ampatuan na lumuwas sa Metro Manila. Pero pagtitiyak ng PNP, hindi raw nila nakikita sa ngayon na magkakaroon ng spillover ng gulo
dito sa Kamaynilaan. Nakatutok si Mark Salazar. Matapang at walang pag-aalinlangang sinabi ng pulisya, limitado raw sa Maguindanao ang anumang gulong kayang gawin ng mga ampatuan. Halimbawa ang magpasiklab ng isang rebelyon. As far as the reports are concerned that we have received, there are no spillovers here in Metro Manila and elsewhere. No? We're just reckoning with Maguindanao. Hindi raw takot ang PNP kaya nagdesisyon itong wag na lang ilipat sa Kamaynilaan ang iba pang naarestong miyembro ng pamilya Ampatuan. Si Mayor Andal Ampatuan Jr. lamang ang nakakulong ngayon sa Maynila pero may bali-balita ng may mahigit 300 mga tauhan daw nito ang lumuwas na rin at posibleng maging banta sa seguridad ng Metro Manila. We have received also those reports, no? But these are relatives who just transferred for the meantime here in Metro Manila because of the ongoing operations in Maguindanao. Bagamat kumpiyansa ang kapulisan na mapipilayan ng martial law ang anumang puwersang meron pa ang mga ampatuan sa Maguindanao, hindi raw nila minamaliit ang mga ulat na may 3 hanggang 4,000 CVO pa na loyalista ng ampatuan ang nagpaplano umanong manggulo. They are ready to launch attack against the government. Pero armado man daw ang mga CVO na ito, nabuwag na umano ang kanilang plano dahil arestado na ang kanilang mga ulo. Charges are now being prepared against those who are arrested or are being processed as a matter of procedure before charges will be filed against them in 72 hours. The charges would include their participation in the massing up of CVOs. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Handa namang mag-deploy ng puwersa ang AFP sa Metro Manila kung kinakailangan, kasunod ang pagpapairal ng martial law sa Maguindanao. Nakatutok dyan si Susan Enriquez. Dalawang tangke ng AFP-NCR Command ang nakastandby dito sa Campo Aguinaldo sakaling kailangan mag-deploy ng puwersa sa Metro Manila. Mula pa kasi nung Biyernes, isang gabi bago ideklara ang martial law sa Maguindanao, nakataas na sa blue alert status ang sandatahang lakas ng Pilipinas dito sa Metro Manila. The organic personnel of NCRCOM are on duty section, ready to be deployed anytime if the situation so arises. Bukod sa mga tangke, nagdagdag na rin ng puwersa mula sa Navy, Army at Air Force. Patuloy rin daw ang pakikipag-ugnayan ng AFP-NCR sa iba pang intelligence units. Gayunman, pagtitiyak ng AFP, wala pa raw silang namomonitor na banta dito sa Kamaynilaan. The AFP is in control of the situation within Metro Manila in coordination with the NCRPO of the Philippine National Police. Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Labing-siyam na araw na lang po at Pasko na, mga kapuso. Kung wala pa kayong naiisip na ipanregalo sa mga kaibigan, katrabaho o kaanak, bakit hindi nyo po subukang bumisita sa Noel Bazaar, special edition sa A-Venue Mall sa Makati City. Mabibili nyo po dyan ang mga damit, sapatos at accessory na pwedeng ipanregalo. Gawa po ng mga Filipino designer ang halos lahat ng ibinebenta rito. Makakatulong din kayo sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang kikitain kasi sa bazaar ay mapupunta sa mga tinutulungan ng GMA Kapuso Foundation, Bantayog Foundation, Associate Missionaries of Assumption, Hands on Manila at Gifts and Graces. Muli niyo pong mapapasyalan ang Noel Bazaar sa World Trade Center naman mula po sa December 18 hanggang 20. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan po ni na Mike Enriquez at Mel Tiangco, mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang GMA.